Nakapakinig po ako ng mga aral nyo. Binitawan ko po ang aking pagiging lay minister. Pati po yung pagiging presidente ko ng sub-parish namin, naging chairman po ako ng Peace and Procession Committee. Lahat po ng aking katungkulan, inabot ko na rin po yung maging OIC President ng Parish Pastoral Council. At pati na po yung mga panalangin mga naisaulo ko. Dahil halos lahat naman ng panalangin ng Katoliko ay naisaulo ko. Isa ang hindi ko malimutan na hanggang ngayon ay ginagamit kong panuntunan o panalangin. Tuwing mananalangin po ako sa umaga at bago matulog, yun pong dasal na Ama namin. Ako po ba'y nagkakasala kung dinadasal ko yung dasal na Ama namin? Nagkakasala po kayo. Bakit po? Kasi ang isa sa bahagi niyang panalangin na yan, lipas na. Yung sinabi diyan, dumating nawa ang kaharian mo, gawin ang kalooban mo kung paano sa langit, gayon din sa lupa. Ang kaharian ng Diyos, nung iutos ni Kristo yan sa mga apostol na manalangin sila ng ganyan, hindi pa na-i-establish ang kaharian ng Diyos sa lupa. Pero bago siya pumanik sa langit, na-establish na yung kaharian ng Diyos. Yung kaharian nga na yun, ibabalik niya sa Diyos pagdating ng wakas tapos hanggang ngayon, magwawakas na, ang panalangin mo pa rin, dumating na ang kaharian mo. Lalabas, hindi mo alam yung kaharian kung ano. Ang kaharian, yun ang iglesia, kapatid. Ang iglesia, ang ginawang kaharian ng Diyos sa lupa. Pakinggan nyo sa Apokalipsis, Kapitulo 1, ganito ang ating mababasa, kapatid na Luz. Si Juan sa 7 iglesia na nasa Asia, biyaya ang sumainyo nawa, at kapayapaang mula doon sa kanya na ngayon at nang nakaraan at darating, at mula sa 7 espiritu na nasa harapan ng kanyang luklukan. Piniguan sa 7 iglesia. Iglesyang nasa Asia, sa East. At ginawa tayong kaharian, mga saserdote sa kanyang Diyos at Ama. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian at ang paghahari magpakailan-kailanman siya nawa. Ano ang ginawa ng Diyos sa iglesia, kapatid na Luz? Ginawa pong kaharian. Ayan. Kaya, nung tanungin nung mga Hudyo si Kristo, kailan ba dadating ang kaharian ng Diyos? Ano ang sagot ni Kristo sa 17:20 ng Lucas? At palibhasa'y tinanong siya ng mga Pariseyo, kung kailan darating ang kaharian ng Diyos, ay sinagot niya sila at sinabi, ang kaharian ng Diyos ay hindi paririto na mapagkikita. Ni sasabihin man nila, naririto o naririyan, sapagkat narito, ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Nasaan ang kaharian ng Diyos, kapatid na Luz? Nasa loob po nila. Ayan. Kaya, ang kaharian ng Diyos noon, yung iglesia, ginawa niyang kaharian dito sa lupa. Pagka ipapanalangin mo, dumating nawa ang kaharian mo, ilalabas, wala ka pa sa iglesia, totoo, kaya mo pinapanalangin, dumating ang kaharian mo. Pwede yun kung wala ka sa iglesia, totoo. Pero kung nakita mo na yung iglesia, totoo, yun na nga mismo ang kaharian ng Diyos. Tapos papanalangin mo pa, dumating ang kaharian mo, kakamali ka na, kapatid. Ngayon, ganito yon para maintindihan mo. Basahin natin ang Mateo 6:9. Magsidalangin nga kayo ng ganito. Ayon, ang sabi ni Kristo, magsidalangin kayo ng ganito. Yan ang padron, yan ang example. Hindi naman sinabi, ipanalangin ninyo ito. So when you always pray, you pray that. No. Like, after this manner, therefore pray ye. Yun ang magiging halimbawa, padron. Parang example na ang panalangin may pagpuri sa Diyos, may paghingi ng tawad, at may paghingi ng iyong kailangan. Kagaya nung kailangan ng mga apostol na hiniling nila, dumating nawa ang kaharian mo, dumating naman, tinugon ng Diyos ang kanilang panalangin. Pero ang Katoliko, ang laging pag-asa, dumating ang kaharian, malapit ng isole, aalis na uli sa lupa yung kaharian, ang panalangin pa rin ng Katoliko, dumating ang kaharian. Pakinggan nyo, sa unang Korinto 15:24.
Kung magkagayoy, darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos. Ano ang gagawin ni Kristo pagdating ng wakas, Sister Luz? Ibibigay po niya ang kaharian sa Diyos. O may kaharian na rito sa lupa, tama hindi? Tama po. Pagdating ng wakas, bibigay na sa Diyos. Ang Katoliko, magwawakas na, ang panalangin pa dumating, kasi hindi pa nga sila nakakakita ng kaharian ng Diyos. Di ba maliwanag yung kapatid? Pwede mong sabihin, yung ibang bahagi ng panalangin Ama namin, yung padawarin ka sa kasalanan, tapos pwede mo rin gamitin yung iba ron, yung utang, patawad mo sa amin, pwede. Pero yung sa kanyang kabuuan, hindi ganon. Kasi alam mo kapatid, yan ay example lang. Manalangin kayo ng ganito. Ang ibig sabihin, ganon ang magiging forma ng panalangin. Hindi sinabing, ipanalangin ninyo ito. Sana na